showbiz fanatics, Paulo Contis, abay tila baga mukhang nalalagay sa alanganin ngayong taong 2024. Sige pa, liyabang pa ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercads po natin na lagi nag-aabang at umaantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much! Si Paulo Contis na nga ang itinuturing na isa sa pinaka-controversial actors ngayon, hindi dahil sa mga failed relationship niya or isa rin yan sa mga dahilan kung bakit siya controversial at naka red flag no sa lahat ng mga unfaithful na partners dito sa Pilipinas. Isa rin siya sa mga nakahilera dun sa listahan na yon. At the same time, naging controversial din po si Mr. Paulo Contis dahil po sa mga banat niya dito po sa TVJ. Matatandaan na isa si Paulo sa mga laging nagsasalita on behalf of Tape Incorporated. Kaya naman parang naging isa siya sa mga, siya yung talagang binubunggo at talagang natatampal or lahat ata ng hate ay talagang napunta sa kanya. Kasi nga, parang lumalabas sa pakialamero itong si Mr. Paulo Contis. At di natin siya masisisi dahil isa siya sa mga nasabing nagkaroon na ng long-term contract dito po sa Tape Incorporated matapos po nilang makuha yung certificate noon sa IPO na pinagbigyan sila para magamit yung trademark na Itbulaga. Pero under dun sa category ng merchandising. But this time, ito na nga, no, isa pa sa mga talaga namang medyo nalalagay sa alanganin ngayon si Paulo. Dahil, according po sa ilang news, na parang nangako nga itong si Paulo that this year, 2024, ay magbibigay na siya ng kanya pong sustento para sa kanya mga anak. Pero, dahil po sa mga alanganing nangyayari ngayon, una, wala pa pong kasiguraduhan kung talaga magpapatuloy pa yung show na kinabibilangan niya ngayon. Dahil, tila baga nararamdaman na po no ng TVJ na this year 2024 ay lalabas na nga yung final decision or injunction po na manggagaling sa Marikina Regional Trial Court para ipahinto ang paggamit. Kung ako sa kanila, no, kung ako po ang tatanungin, much better siguro kung mag-isip na sila ng panibago nilang title ngayon pa lang. Para at least, dumating man yung pagkakataon na hindi na nila pwedeng gamitin yan, meron po silang backup. Katulad po ng TVJ, hindi nila ginamit ang trademark na Itbulaga kahit sila po ang may-ari nun dahil may paggalang sila sa batas ng Pilipinas. Nag-isip sila, no? Nag-check sila kung ano-anong inisip nila para mag-come up sila dun sa titulo na E80, no? Na bagay na walang-wala dito sa Tape Incorporated. Parang ang alam lang ata nitong mga producers na to, magkubra ng mga pera, no? So this time, eto na nga, no? Dahil matapos pong mag-post, ito pong anak ni Mr. Paulo Contis. Kaya pala si Paulo recently, sa kanyang social media, never po siyang nag-post na talagang kung ano yung kaganapan sa kanyang Christmas Day ngayon. Syempre, nami-miss niya na po yung kanyang anak dito kay LJ na ang tawag niya ay Ganda. Alam niyo po dati, nung pinapanood ko pa yung mga vlogs nila, hangang-hanga ko kay Paulo kung paano niya inaalagaan yung kanyang anak na ito nga yung anak niya kay LJ. Kapag nasa taping po si LJ Reyes. Si Paulo po ang naiiwan sa kanyang anak. Nakita ko po kung paano siya maging tatay. Pero, nung ginawa niya yun, kasi hindi mo kasi masasabi na mahal mo yung anak mo Not unless na talagang parang hindi mo pinrotektahan. That time na nagloko, that time na pinagpalit niya si LJ sa isang other girl, which means ang totoong mahal niya lang yung sarili niya. Kasi parang pinapasipay niya yung sarili niya sa ibang tao, diba? And this time, eto nga, no, napakaganda po ng mga pictures na ipinost ni Miss LJ Reyes na talagang makikita mo dito na sobra yung kanyang kaligayahan. Sabi niya nga po sa kanyang post na parang wala na raw po siyang mahihiling pa, no?
Dahil talaga namang nasa kanya na ang lahat. Biruin po ninyo, meron po siyang anak ngayon. Dalawa yung anak niya, kasama niya sa ibang bansa. Tapos yung mister niya, ano rin pala, single dad din kasi kasama niya yung isang binata na parang anak din niya. Tapos, napansin ng mga netizens sa kanilang family picture dito sa Christmas pictures po nila sa ibang bansa. Parang iisa lang ang tatay, ano, ito pong yung kanyang latest na husband ngayon. Singket lahat, parang iisa lang ang tatay nila. Talagang sobrang kinatuwaan nito. At nakita natin si LJ that she's really happy, no? Pero at the back of their mind, of course, kailangan din po talaga ng support. Sabihin na natin na mayaman yun ang pangasawa ni LJ, pero as a father or bilang responsibilidad ni Paulo Contis, yun po yung kanyang dapat gampanan. At yun po yung medyo alanganin, no? Dahil sabi nga ng ilan, for the longest time, ang haba po ng oras at panahon ni Paulo na naging celebrity, pero never po siyang nagkaroon ng naipon para sa kanyang mga anak at hindi po siya sumuporta even a single centavo. Kaya naman, dahil dyan, narito ang ilan sa mga komentong napili natin mula naman sa mga legit viewers and subscribers po natin, narito po ang unang komento na nanggaling pa kay Mr. Roy Misiano Mogol. Dapat nga makulong yan si Paulo Contis para matanggal ang kayabangan. Yan ang nga yan ang yung sinasabi natin, 'di ba? Na dapat itong si Paulo mag-isip-isip, wag masyadong mayabang. Kasi masyadong nilalagay sa ulo yung niya eh. Sabi niya pa, Attorney Maggie, sa kasong walang magaling, hindi sa usaping trademark. Yan. So actually si Attorney Maggie Abraham Garduque po is kino-consider as one of the great po yan. Talagang magaling na attorney po yan. Pero sa case na to, hindi lang natin alam, 'di ba? Sabi ni Mr. Isagani Esguera, nasa batas yung pinagsasabi niya kaya pwede siya makulong. Kaya naman tignan na lang natin kung saan dadamputin to si Paulo sa kangkungan. Alam niyo po kung napapansin niyo, 'di ba, dun sa noontime program, hindi na po siya nagsalita after na mabash at talagang nagte-trending yung mga videos niya sa Facebook. Sabi pa ni Menchi Peynado, malay mo Paulo, baka talagang makukulong ka kaya wag mong pagtawanan. Baka saan ka damputin, baka sa kangkungan. Yun po yung ilan sa mga payo dito kay Paulo kasi parang sumusobra na yung pagiging niya, yung pagiging taklesa niya sa mga bagay-bagay And of course another comments coming from Mendoza Joey. Bakit hindi sinasabi ni Atty. Maggie Garduque na TM for merchandise ang hawak ng Tape Incorporated. So nice class 41 late ng opposition ng Tape Incorporated. Kaya in the absence of opposition, JDL's application is automatic. Dahil lumabas na po yung sa class 41, yung pangalawa nilang hirit pero hindi pa rin sila pinagbibigyan. Hindi ko lang alam talagang pinaglalaban nila yan dahil sa year 2024 may mga nakaamba na Kaya kailangan makuha talaga nila yan. So kayo po, ano pong saloobin ninyo patungkol dito? Comment down below. Salamat po sa panonood. Don't forget to like and subscribe and please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV. God bless everyone!